time no see, long time no live. Lagi tayo busy kasi. Ngayon lang tayo medyo na libre. Hello! Hello! May 1 minute tayo para maghintay-hintay sa mga nagpapatunaw ng kanilang kinain sa tanghali. Matagal-tagal po tayo hindi nag-live dahil sa sobrang busy natin sa trabaho. Wala halos tulugan. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng maluwag na oras. Hindi siya dahil pangunahin natin ang salita ng Diyos. Kundi wala tayo sa kondisyon masyadong mukha, katawan at kaluluwa. Kaya po, ngayon lang tayo maluwag. Magdamagan na araw-araw kasing trabaho natin, guys. Now, simula tayo. Kumusta naman ang aking boses? Sino mga na? Hello, Ate Jewel. Hello, Ate. Andyan si Ate Noah. Kumusta ang aking boses, Ate? Tagal-tagal. Maganda itong ating revelation o turo dahil tayo ito, guys, tayo. Ito yung hindi nila napagpapapansin pero tayo ito. Okay, malinaw doon, sabi natin Noah. Meron tayong pamagat na ikaw o ako nga ang unang tao. Ang first person. Bakit natin nabanggit? Atin po basahin ang ating dalawang katauhan. Meron tayong dalawang pagkatao. Isa yung first person at mayroong pangalawang persona o tao na hindi si ako nga. Basahin natin muna ang ating pinagbabatayan ng sinasabi nating dalawang katauhan. Sa 1 Corinthians chapter 2, nandiyan na ba sila? Ilan na ba sila dyan? Bago ako magbasa. Nasaan ang inaasahan natin ng mga masugid na tagapakinig? Nandiyan ang dalawang ate natin. Alright. Sige lang. Tuloy lang tayo, guys. Matagilid tayo kasi. Alright. Now, meron tayong babasahin dito sa 1 Corinto, 1 Corinthians. I want to remind us, guys, that ang Biblia nating babasahin ay hindi po siya reliyon. Hindi siya aklat na katulad ng pagkaalam ng ating mga ninuno at itinuro sa atin. Ang Biblia na ito, itong ating babasahin, ay ang ating talambuhay. Tayo ang ating binabasa. Hindi ito mga characters sa isang drama,
Hindi ito yung mga taon na babanggit yan na kasali sa history na sinulat sa Bible. Tayo mismo ito. Past, present, and future. Ulitin ko po, tayo ito. Ba, nandiyan si Ate Jack. Pastora Jack namin. Hello, ikaw ba yan, Pastora Jack, o si Jing? Di bali, dalawa naman kayo nanonood siguro. Andiyan si Ate, ang Pastora Jem natin. Sana mapanood dito ni Ma'am Lee. Kasi napakatagal na ninyo nagpipipreach na sa ministry, hindi pa kayo na-ordain. Pastora Jem, kailan? Pastor Jem, kailan may pa-ordain si Pastora Jem? Alright, tuloy tayo. Ulitin ko po, ang Biblia ay psychological. Hindi po siya persona o mga karakters na nabanggit. Sila lahat ay nagpapatungkol sa ating mga individualities at sa ating tunay na pagkatao. Sana narinig niyo po ang aking boses, lakas-lakasan ko. Alright, so 1 Corinthians chapter 2, simulan natin sa verse 14. Sa King James Version, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Sa Tagalog, ganito pagkasabi. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Hindi tumatanggap. Nakakalungkot. Hindi daw siya tumatanggap. Hindi siya nakakatanggap. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya. Foolishness. At hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ito yung ating second man or ang ating hindi tunay na katauhan. Ito yung second person, kumbaga. Bigyan kita ng halimbawa na hindi ka nakakatanggap. Halimbawa, nagising tayo sa buhay mahirap. Pag naisip mo na mayaman ka, sasabihin na itong iyong kaunawaan, itong iyong consciousness o kamalayan na kalukuhan ito. Kalukuhan ito, dito totoo, anong mayaman ako? Pang ganyan. May sakit ang isang tao at sinabi sa kanya ng isang preacher o isang naniniwala sa sulat na siya yun, na pinagaling ka na. Sabi ng natural man, itong hindi first man, hindi ako yun. Pinagluluko ako nito. Kamangmangan, foolishness itong sinasabi niya. Hindi siya nakakatanggap. Marami sa mundo ang akala nila foolishness o kamangmangan ang tunay nilang kondisyon o katauhan. Ulitin ko pa, basahin natin sa King James Version uli. Sana ma-rewind ninyo kasi saglit lang ito. Sana ma-rewind ninyo dahil tayo ito. But the natural man, ikaw at ako ito, na hindi pangunahing katauhan natin. Receive it not the things of the Spirit of God. Lahat ng mabuti ay galing sa Espiritu ng Diyos. Lahat ng karangyaan, kapayapaan, kalusugan, katalinuhan, wisdom, lahat ng karangyaan at kagalingan ay nagmula sa Espiritu ng Diyos. Hindi daw siya nakakatanggap. Dahil siya ay ang karnal na kanyang katauhan. To be carnally minded is death. Ang kaisipang laman ay kamatayan. Meron kang maliit na pirasong lupa na inaasikaso upang aari, ngunit hindi mo napagyaman. Bakit?
Eh kasi dito walang ganon eh. Dito hindi tumutubo eh. Hindi siya nakakatanggap ng saganang ani sa kanyang lupa. Dahil siya ay natural man. Sabi ng Diyos kay Isaac, ang sabi niya, Diyos ko, wala nang nabubuhay dito sa Hirar. Wala nang pananim na tumutubo dito. Yan ang natural man. Kaya bababa ako sa Egypt. Dahil doon, nabalitaan ko marangya ang buhay. Sabi ng Diyos sa kanya, kung hindi tumutubo sa kanila, tutubo sa iyo ang lupa. Magtanim ka. So si Isaac ay may dalawang katauhan din. Isang natural, at itong basahin natin ngayon, ang unang persona ay ikaw din at ako. Verse 16. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Sa Tagalog, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-isip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin. Hindi sinabing iisip natin Kristo. Nasa atin. Bakit? Kasi doon sa verse 14, binanggit, tayo ay nasa karnal o natural na kaisipan o pagkakilala sa sarili. Pero mayroon tayong kaisipan ni Kristo. Hindi nga lang natin na gagamit. So, bigyan natin ito ng isang malinaw na paliwanag ayon sa pangyayari dito sa Aklat ng Juan. Aklat ng Juan, chapter 5. Nandyan ba kayo? Pakipost na lang dyan, mga... Ayan, pinost ni Ate Jen. Nandyan si Ate Jen. Hello, hindi ko napapansin masyado kasi nagbabasa ako ng ano natin, ha? Ating mga verses. Pakinggan natin mabuti. Ang ating paliwanag na ito, applicable sa lahat ng anggulo sa buhay. Bata ka man, matanda ka man, maganda ka man, pangit ka man sa tingin nila, maitim ka man, maputi ka man, applicable ito sa iyo. Dahil ito ay tayo. Alright. Tingnan natin ang paliwanag. Ikaw at ako ito, tandaan mo. Ikaw at ako ito, tandaan natin. Alright. Dito sa Aklat ng Juan, chapter 5. Verse 1, simulan natin. Basahin ko po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagkaroon ng pista ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Verse 2, sa Jerusalem nga may isang tangke. Tingnan niyo tangke. Sa Tagalog ko dito tangke nakalagay. Sa English, pool. Swimming pool ba? May tubig. Sa Jerusalem nga may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 partiko. Yun ang pagkasabi, 5 partiko. Kasi kung ikaw teacher, o ikaw preacher, o ikaw talagang maghalungkat, halungkatin mo ano itong partiko. Puntahan natin muna sa King James Version. Verse 1 and 2 lang tayo muna. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Verse 2. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool. Pool. Ang pool ay isang matubig na parang swimming pool, pool. Swimming hole, parang hukay na pwede ka lumangoy. May tubig riyan. No? Yun ang sinasabing tangke na sinasabi niya. Which is called in Hebrew tongue Bethesda. Ang salitang Bethesda, kung inyong tingnan sa Hebrew at sa Tayo version, ito ay house of mercy. Ito ay ang bahay, tahanan ng mercy. Mercy, sabi sa atin, awa eh. Ang mercy kasi attitude of God. Alright.
Okay? Having 5 porches. Ang porches na ito na sinasabi doon ay sa Tagalog ay partiko, 5 partiko. Ang porches na ito ay nakatakip ang pool na yun, may takip at may mga dingding para proteksyonan ang pool sa araw at sa init. Punong-puno ng mercy. Punong-puno ng kaawaan, pagmamahal ng Diyos. Ito rin yung nangyari nung panahon na nasa wilderness o sa ilang ang mga Hudyo na sa araw mayroon silang pader at bubong ng ulap na makapal para hindi sila mainitan. Sa gabi naman, meron silang ilaw. Protection ng Diyos. No, parang ganito. No? Yung modern version lang. Okay, Jesus version. Alright. Natuloy natin sa Tagalog. Verse 3 na tayo. Ha? At sa... ito, verse 3 tayo. Nasa mga ito ay nangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. O, yan. Hindi natin Englishin, ha? Dito sabi niya, sa pool na yun, sa paligid ng pool, ay marami nakahandusay ng mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Ibig sabihin ng mga natutuyo ay, sa King James Version ay sinabi niyang mga impotent, mga walang kakayanan mag-create, walang kakayanan mag-multiply, walang kakayanan na magparami ng kanyang nasasakupan o nagparami ng kanyang kaperahan, kumbaga. Nagigets nyo, guys? So, paki-rewind nyo na lang, ha? Alright. Now, tuloy natin. Sa verse 4 na tayo. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tangking sapagkat lumulusong isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tangke, walang iba. Wala. Ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Take note. Nababasa niyo ba? Kung hindi nyo pa nabasa, i-review nyo, guys, kahit ikaw ito at ako. Ikaw ito at ako. May paliwanag dati. Meron pa tayong 15 minutes. Sa King James Version, basahin natin, ha? For an angel went down, tandaan yung angel, ha? Ang una nating tandaan, pool. Ang tangke, sinabi kanina, swimming pool. Pangalawa, anghel. And an angel went down at a certain season, may tabang panahon, into the pool and troubled, hinahalukay, tinutrouble niya, din-disturb niya, nahalukay niya tubig. Whosoever then first, after the troubling, kung sino ang una-unang lumusong pagkatapos mahalukay ng anghel ang tubig, at bumabasa, sabi niya, itong tao na ito sa tubig, was made whole. Hindi lang pinagaling, kundi buo. Kung may mga putol ang daliri mo, buo. No? Kung nawalan ka ng ganito sa business, nababalik. Kung nawalan ka ng mga anak, ibabalik siya ng doble. Katulad nangyari kay Job. Kung nawalan ka ng asawa, babalik sa iyo. Ilan gusto mo? Okay? Made whole of whatsoever disease he had. Ano ba ang mga nakaka-istorbo sa iyo? Ano ba stress sa iyo? Biglang nawala at ibabalik sa iyo yung kalusugan, peace, joy, and the Holy Ghost. Hallelujah. Resik in the resik. Now, number 5, at verse 5 na tayo. At naroon ang isang lalaki na may 38
taon nang may sakit. Take note, 38 taon na may sakit. Baka hindi pa kayo maabot na 38 taon, ha? Ibig sabihin, may panahon. May panahon, guys. Ngayon na ito. Ilang taong ka na ba naghihirap sa buhay? Ilang taong ka na bang may sakit? 38 taon na ngayon. Panahon na ngayon ko. Unawaan, pakinggan natin mabuti ito. Alright. And a certain man was there which had an infirmity 30 and 8 years. Itong layman, itong may sakit na tao, ay ang ating kaibang persona. Ulitin ka pa. Itong taong ito sa verse 5 ay ikaw at ako. May sakit. May infirmity. May dinaramdam, puro dito selos, puro dito pride, puro nasasaktan, kaunting payo, nasaktan ako. Kaya hindi na kita babatiin. Kaaway na kita ngayon. Kahit ikaw ang nagpalaki sa akin, kaaway pa rin kita, papa, mama. Kasi pinagsabihan mo ako, may sakit ka. Pag ganon, may sakit tayo. Yan ang unang dapat at natutunan natin sa buhay. The first man is of the earth. Earthy. Ang unang taong si Adan ay tagalupa sinumpa. Puro sakit, puro tinik at dawag ang tumutubo sa kanyang buhay. Ikaw yan at ako. Alright? Now, tuloy natin. Verse 6 na tayo. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sabi ni Jesus. And when Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, will thou be made whole? Gusto mo bang gumaling? Ito ang ating first person, si Jesus. 1 Corinthians 2:16. Ito ang kaisipan natin. Kaisipan Kristo. Ito yung may kaisipan tayong Kristo na hindi natin nagamit. So, dalawang pagkatao natin. Yung taong may sakit, nakahandusay, yung taong puno ng pigati ang buhay, puno ng sama ng loob ang buhay, kasi puno siya ng pride at ego, nagpipreach ang isang pastor. Pumasok sa Bible school, nagpakadalubhasa, at tumayo sa pulpito dahil kulang siya sa pansin. Kaya nagpapastor, nagpipreach para lang mapansin. Dahil buong buhay niya, hindi siya napapansin. Ngayon, pastor na ako. Pag hindi mo natawag ng pastor, sama ng loob sa'yo. Mga pastor, mga preachers, pag tumayo ka sa pulpito, tandaan mo, ang pulpito na yan ay bibig niyang tunay mong katauhang si Kristo. Wala kang pakialam sa sinasabi ng tao. Purihin ka man o hindi, pakawalan mo ang buhay. Wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, ang kaisipan ni Kristo ay naihayag mo na siyang tunay mong pagkatao. Kung ang ating buhay na si Kristo mahayag, mahahayag din tayo sa kaningningan ng Diyos. Ito ang ating first man, si Aya. Alright, malinaw? Balik tayo. Nakuha na tayong dalawang katawan natin.
Verse 7, tingnan mo sagot mo. At sagot ko. Yung carnal, natural man, na hindi nakakatanggap ng anumang bagay mula sa Espiritu. Bakit? Kasi para sa kanya kamang-mangan ito. Verse 7, at sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, hindi niya kilala kung sinong kanyang kausap. Hindi natin kilala kung anong ating kaisipan na tunay na Kristo. Sino nakakakilala? Narinig mo, nabasa mo. May kaisipan tayong Kristo, pero kilala mo ba? Anong tawag mo sa Kanya? Ay, ikaw. Ikaw. Manalangin ako sa iyo. Dahil hiwalay tayo. Nearness implies separation. Mapalapit sa Diyos. Ibig sabihin ng mapalapit, hiwalay kayo. Hindi mo kilala ang tunay mong kataonan, ikaw mismo, iisa ka lang. Yan tawag niya, Ginoo. Wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Wala daw tao. Walang sino man maglulusong sa iyo sa tangke o sa pool para gumaling ka, kapatid. Walang second man. Walang sino mang other person. Tang si I am na ikaw. Si ako nga. Pagkalawkaw ng tubig, dapat samantalang ako'y naparuroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Basahin na sa King James verse 7. Sana maunawaan niyo pa. Binamadali ko naman kasi nga, baka mainit naman kayo. Pero hindi ako naiinit. The impotent man, ang impotent, sa verse 7 na tayo, walang kakayanan, tumayo, lumakad, mag-create, or maglalang. Wala siyang kakayanan. Hindi siya pwede mag-produce. Impotent. The impotent man answered him, Sir, I have no man. When the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Mayroon na una. Bigyan natin ng halimbawa. Ready? Nagpapariban tayo. Nagme-makeup tayo. Sa mga babae. Kami nagpapagupit. Nagpapakulay ng buhok. Dahil may ginagaya tayong ibang tao. Yung ibang tao na yon, hindi ikaw yun. Yun ngayon ang nauuna. Hindi ikaw. Kaya hindi ka gumagaling. Hindi kayo mayaman. Wala kang kapayapaan. Wala ka sa katinuan. Kasi, ano na lang ang sasabihin ng tao? Yan. Lalo ng Pilipino. Bibili ng mamahaling gamit para sabihin ng tao. Pakialam ko sa tao. Narinig ko, taga-Australia na. Bakit wala man ang alahas? Pakialam ko sa'yo. Kapag ako ba nawala, matulungan mo ako. Na, mabait ka lang sa akin. Dahil may nakukuha ka. Kahit kapatid ba kita? Dahil ikaw ay nabubuhay sa sasabihin ng ibang tao na hindi ikaw. Paluwag natin mabuti, ha? Umahaba naman tayo kasi balik tayo doon. Ang sabi naman ni Jesus sa kanya sa verse 8, Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. Sino si Jesus ulit? The mind of Christ. We have the mind of Christ. May kaisipan tayo si Kristo. Sabi ng kaisipan mong Kristo, wala kang sakit. Dahil pinagaling na kita. Ang sabi ng kaisipan Kristo mo, kung pakinggan mo lamang, pinagpala na kita. Hindi ka mahirap.
Pero anong pinakikinggan mo? Anong ating nakasanayang pakinggan? Ang natural man. Kaya wala tayong natatanggap anumang biyaya mula sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos at si Kristo ay isa. Si Kristo ang kapuspusan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. He is the fullness of the Godhead bodily. May body siya. Siya ang kapuspusan ng Godhead ayon sa laman. Ito, ikaw at ako ang laman at buto ni Kristo na may isip Kristo. Nagets? Anong sabi ng kaisipan mong Kristo? Yung first man mo, yung I am consciousness mo. Sabi niya sa Tagalog, ganito. Sinabi sa kanya ng kanyang kaisipang Kristo, si Jesus, magtindig ka! Buhatin mo yung higaan at lumakad ka. Ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan ang higaan ng mga impotent, mga walang kakayanan dahil puro natural man, natural karnal na kaisipan. Hindi ka bubuhatin yan, kapatid. Higa ka dyan sa higaan ng karamdaman na yan. Yung higaan na yan, papatayin ka. Bumangon ka, sabi niya. At ikaw mismo ang bumuhat niyang higaan ng karamdaman na walang ibinibigay kundi kamatayan. Higaan ng kahirapan na ipamamana mo pa ang higaan na yan sa iyong kapu-apuhan. Tanggalin mo! Yan sinasabi ng isip Kristo. Ang I am consciousness mo. Tingnan mo sa verse 9 kung anong nangyari. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Now, in 3 minutes, kailangan ipaliwanag natin ito. Una, ang pool. Ang swimming pool ay ang iyong kamalayan. Ang iyong consciousness. Ang iyong pagkakilala sa sarili. Pangalawa, anghel. Ang anghel, mensahero ng Diyos, ibig sabihin, idea. Meron kang idea, hindi mo lang nagagamit. May mga ideas tayo, kapatid, nakatambak dito. Nakatago! Hindi nagagamit ang anghel ang idea. Kapag nagamit mo itong idea, ano ba sa Tagalog idea? Ano ba sa Tagalog idea? Pastora Jem, ano ba sa Tagalog idea? May idea. Basta alam niyo ng idea, di ba? Kapag mayroon kang idea o desire, mayroon kang ambisyon, ang iyong pool, ang swimming pool mo, sabi sa Tagalog ng tangke, ay hinahalo kayo. Hinahalo kayo ng idea mo. Hinahalo kayo ng angel. Kaya may mga gabi, hindi ka makatulog. Dahil hindi umabitaw na napakagandang imahinasyon mo. Ang sarap! Nakita ni Ate Jewel, psychiatrist na ako. Doktora na ako. Hindi siya makatulog-tulog. Si Ate Noah, nurse na ako. Tapos na ako mag-nurse.
Ando na, kita-kita ko sarili ko. Pagka ganun, nahalukay ang iyong pool. Ang iyong swimming pool, ang iyong consciousness, ang iyong kamalayan, nahalukay niya. Ang tigang na kamalayan, nahalukay. Ang tanong, siyem ng impotent man, wala po nagbubuhat sa akin para ilusong ako sa pool pagkatapos halukayin ng aking desire, ng aking idea, ng anghel. Paano? Makinig mabuti. Tandaan natin, ikaw at ako, hindi pwede sabihin mo wala kang idea, wala kang desire, wala kang anghel. May anghel ka! May idea ka, may desire, may ambisyon ka. Kaya lang, yung ambisyon na hindi natutupad, alam mo kung bakit? Dahil ang tingin mo, wala ka doon. Hindi ikaw yun. Di ba buti pa sila? Buti ka. Kasi may pera kayo. Buti sila, artista sila. Gaya ka ng gaya sa kanila. Hindi ka yung kapatid. Hindi ka makakalusong sa hinalukay na consciousness o pool. Hindi ka na makatulog ilang gabi na. Dahil kasarap-sarap pakinggan, pakasarap-sarap tingnan ang imahinasyon mo. Pero pagkatapos niya, balik ka sa natural man. Kalukuhan yun. Dahil wala naman ako kakayanan. Wala nga akong pinag-aralan. Wala nga kaming pera. Tatay ko ganito lang, nanay ko ganito lang. So nauunahan ka. Hindi ka nakakarating sa iyong paruroonan. Nagets? Mas inuna mo yung pagselos. Ang pride, ang ego, inuna mo yun. Imbis na matagal ka ng pinagaling, pinayaman ng kaisipan mong Kristo, hindi mo natanggap dahil natural man, carnal. Ang desire, ambisyon, ay tinotrouble. Iniistorbo, hinahalukay niya ang kaisipan ng tao. Ang kaisipan, kamalayan ng natural man. Pagkatapos halukayin ng desire, naunahan tayo ng ibang tao. Dahil sa ibang tao tayo nakakinig. Sa ibang tao tayo. Ano lang sabihin ng tao? Gito ang first person. Ito ang unang tao. Walang ibang makakalusong sa pagkatapos mahalukay ang iyong pool. Walang iba. Kundi ang first person. Ako, ay ako nga. Correct? Kung may anak ako, siya yun. Kung mayroon ako magulang o kaibigan, tawagin ko siyang, ikaw yan. Hindi ako nga yan. Ako nga, tanging ako lang. Ikaw, hindi ako nga. Siya, hindi ako nga. Ako nga lamang. Ibig sabihin, ang unang makaapak o makalusong sa consciousness o sa pool, walang iba, kundi ikaw lang. Imposible na iba. Dahil ang unang tao na makalusong sa hinalukay ng anghel o idea o desire o ambisyon na kaisipan, ikaw lang. Si I am na ikaw. I am, di ba? Sa English, I am. Sa Tagalog, ako nga. Ay, sinong unang persona? Hindi sila. Ikaw mismo.
So kung paghalukay ng iyong ambisyon sa iyong kaisipan, ang tingin mo, puro lang ito ilusyon, ambisyon lang ito, hindi ito matutupad, mauunahan ka ng ibang kaisipan, ang natural mind mo, na hindi nakakatanggap na anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. May hiling na dapat ipatupad. Nasa pamamahay mo mismo. Pero ang tingin mo sa Kanya, hindi ikaw. Hindi si Kristo. Ang tingin mo katulad niya rin. Impotent na yan. Hindi mo mapagaling. Maging katawan mo. Ang tingin mo, buto at laman ito ng tao na natural, hindi makakatanggap ito ng healing, kapatid. Never. Nauunahan ka ng natural man mo na hindi nakakatanggap ng anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Ngunit sabi niya, may kaisipan tayo ni Kristo. Bagyan ang nagsalita. Sabi niya, tumayo ka. Buhatin mo yung higaan ng karamdaman, tapon mo. Huwag kang sumakay dyan. Huwag kang humiga dyan. Hindi ikaw yan. Pinagaling ka na. Ikaw mismo ang unang tao. Kaisipan ni Kristo. Kaya ito ang sinasabi dito sa verse 9. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanihigaan at lumakad. Hindi siya nahiga doon. Noon nga'y araw ng Sabat. Ang Sabat, kapatid, na sinasabi dito, ay yung kitang-kita mo na ikaw nga ay naroon na. Tapos na. Nakapagpahinga ka na. Dahil sa ikapitong araw sa Sabat, nagpahinga ang Creator. Dahil nakita niya, sabi niya, ang lahat ay napakabuti. Wala kang alinlangan, wala kang pangamba, wala nang natural man na hindi nakakatanggap na anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Dahil ikaw na nga yun. Si ako nga. Nurse ka na. Doktora ka na. Hindi ka maging doktora. Kasi sa natural man, ang pagiging doktora, pagiging nurse, future. Noon pa yun. Lalakarin ko pa yun. Hindi pa ako sigurado. Natural man yun. Si spiritual man, ako na yun. Lumusong na ako sa tubig na nahalukay ng anghel ng aking idea, ambisyon, ang aking matagal ng tigang na kamalayan. Ngayon, Sabat, ha! Ang sarap. Magpahinga, matulog. Tapos na. It is finished. Nagets? Nagets na? Dalawang katawan. Natural, spiritual. Ang natural, yung kagigising natin sa mundo hanggang ngayon, 38 years na, puno ng impotency, walang kakayanan. Ang spiritual, sabi niya, tumayo ka. Tapos na! It is finished. Tapos na! May kaisipan kang Jesus, Kristo Jesus. Isabuhay mo. Pag nahayag yan, lahat ng higan ng mga impotent, itatapon mo. Mararamdaman, maranasan mo ang sinasabing kapahingaan, Sabat. Walang makakahadlang sino man. Ngayon, bukas, magpakailanman. Dahil nandun ka na. Paano kanya hadlangan? Nandun ka na. Ang tanging makakahadlang, ang impotent man, the natural man. So si I am na ako nga, ang unang persona. Sila hindi. Ang unang
taong si Adan, natural man, never ko pahintulutan, madlang ako. Puro takot, pangba, puro selos, pride. Guys, naunawaan ko. Pero nung natuto ko, wala akong pakialam. Mag-preach ako, gustuin mo, hindi. Talikod ka o hindi, ipipreach ko ito! Dahil ito ang totoo. Wala akong pakialam sa inyong denominasyon, sa inyong reliyon. Dahil wala akong reliyon. Ako nga, ang unang persona. Tangi ako lang makakalusong sa hinalukay na consciousness o pool ng aking desire, ng aking ambisyon. Walang iba. Wala akong tuturo sino man. Ako yun! Lahat ng tao ganito. Sana ma-review nyo ang katuruan na ito. Kung may tropa ka, may barkada ka, kapatid, tandaan mo, hindi ikaw yan. Siya yan. Sila yan. Pero si ako nga, ikaw lang yun. Walang iba. Yan ang unang persona na maglulusong sa'yo sa tubig na hinalukay ng iyong idea, ng iyong design, ng iyong ambisyon. At pag nandun ka na, sabi, tayo ang consciousness mo. Baguhin. Baguhin natin ang consciousness natin. Ang kaisipan natin, Kristo. Hindi ito reliyon. Hindi ito denominasyon. Ikaw at ako ito. Si ako nga ito. Tatagal tayo hindi nag-live, guys. Medyo narinig niyo na naman, sigaw natin, hindi ako galit. Pinagdidiinan ko lang sa sarili ko. Ikaw! Na karnal, pipilipitin ko liig mo. Kasi hindi ka makahinga. At siya ako nga, nakaisipang Kristo ang magsabi, tetelestai, it is finished. Ako na yun. Naroon ka na! Sa tapos na. Walang makakahadlang sa'yo kung naroon ka na. Ngayon, bukas, kailanman, walang makakahadlang sa sino mang nandun ka na. Tapos na eh. And nagaganap yan sa kaisipan ni ako nga. Tapos na. Ikaw yun. Pinagpala ka na. Pinagaling ka na. Hindi nakabata yan sa lugar, hindi sa ating consciousness, sa ating pool. Tahimik ang pool, wala kasi humahalukay. Wala kasing desire, wala kasing ambisyon. Ngunit pag nahalukay na ambisyon mo yan, huwag kang tumigil. Wala kang tuturo na ibang tao, wala kang sisisin. Iluso mo si ako nga na ikaw lamang ang tayong unang persona na makagawa niyan. At wala makadlang sa'yo. We have the mind of Christ. Amen. Father Almighty, great I am Rasikender say, Yeshua HaMashiach. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Father, I declare this is done, and this is us, and nothing, walang anumang hadlang natatalab sa amin. Dahil nandun na kami sa finished work, sa tapos ng kami. Masi ako nga. I love you, Father. Daddy, Holy Spirit, thank you. I bless all these guys as you have given me this authority to baptize them in your name, Father, Son, and Holy Spirit. I baptize them now with the pool disturbed by their ideas. And they are made whole. In the mighty name of Jesus, my life. Amen. Hallelujah. Randa seke. Hindi tayo napan isang oras. Malay mo. Next week ulit. Sunod na araw. Alright? Biro mo. Ayaw ko na sana nagpagupit tuloy ako.
Dahil magla-live ako. O, di ba? Kahit pa paano, kita tayo ulit. Mamayang hapon, pwede pa rin ako. Baka gusto nyo ko imbitahan sa inyong mga Bible study dyan. Okay? Thank you guys, ha? Kahit minsan-minsan ay marinig nyo naman ako. Ang nagsasabing, I love you. Mahal pa rin kita, huwag ka mag-alala. Alright!